Anonymous Kababalaghan Confessions. Tagu-taguan. Isang araw, bata pa ako noon sa dati naming tinitirhan malapit sa ginagawang bagong palengke. Karaniwan, naglalaro kami ng mga pinsan at kapatid ko sa harap ng bahay. Tagu-taguan ang laro namin at ako ang taya. Tumalikod ako gaya ng dati at nagsimulang magbilang. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa likod, wala sa harap. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Naririnig ko ang mga yabag ng tsinelas nila. Nagsisipagtakbuhan at nagtataguan. Pero ako, medyo madaya noon. Sumilip ako sandali para makita kung saan sila pupunta. Nakita ko mismo, pumasok sila sa loob ng bahay namin. Naiwan pa ang mga tsinelas nila sa labas. Nagpatuloy ako sa pagbibilang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Game. Natawa pa ako kasi sigurado akong alam ko na kung nasaan sila. Pagpasok ko sa bahay, doon na nagsimulang magbago ang pakiramdam ko. Maliit lang ang bahay namin, gawa sa kahoy at plywood, kaya kitang-kita agad dapat kung saan may tao. Sinilip ko sa likod ng pinto, sa cabinet, sa lagayan ng mga unan, pero wala. Wala ni isa sa kanila. Tumatayo na ang balahibo ko. Nakita ko silang pumasok, naiwan ng tsinela sa labas, pero sa loob, wala sila. Lumabas ako muli at sa hindi kalayuan, narinig ko ang mga boses nila. Papalapit sila mula sa kabilang eskinita. May hawak pang combi biscuits na parang bagong bili nila sa tindahan. Napahinto ako. Kung nandito sila sa labas, sino ang mga nakita kong pumasok sa bahay namin kanina? Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yun, hindi ko pa rin alam kung anong nilalang ang kalaro ko nung araw na yun.